Patuloy na umaaray ang mga consumer dahil sa pagsirit ng presyo ng kuryente, lalo na nitong mga nakaraang buwan. Kaya naman nananawagan na ang advocacy groups itaas na sa Kongreso ang mga hinaing dahil hindi na ito makatarungan para sa mga pamilyang Pilipino. Kasunod ng usaping yan, sama-sama naman natin basahin ang mga opinyon ng Madla Online dahil patuloy na tumataas ang presyo ng kuryente. Ang sabi nila, Jomer de la Rosa, hindi disconnection ang issue dito ha, kundi ang singil na tumataas. Sabi naman ni Ann Romero, kapag singilan, mabilis. Pero kapag magkakabit ng linya, mabagal. Mas mabilis pa kayo magputol kaysa magkabit eh. Galunggong from Galunggong. Ang kuryente bumababa na sa buong mundo. Bakit nga ba ganun ano? Pero sa Pilipinas, tumataas pa. Naku, magpiprito ka ng galunggong, mahal na rin ng LPG. Sabi naman ni Teody Merle Estuita, puro kayo imbestiga, wala namang nangyayari. Niloloko nyo lang ang taong bayan. Delgon, puro kayo sat-sat. I-abolish nyo ang 12% na value-added tax kung totoong may malasakit kayo sa mga ordinaryong mamamayan. Naku, maraming salamat po sa inyong mga komento. Alright, so, eto po, kasama natin sa studio, si Kuryente.org National Coordinator George Umali. Jorge ba or George? George po, ma'am. George Umali. Welcome to Memo, sir. Magkano na po ang bill ninyo ngayon? Ngayong July po ay 3,226.45. Okay, dati magkano lang yan? Nagsimula po kasi ako, itong dala ko ay from January 2026 eh. So, 2,344 yung January. Pero hindi ko na po isa-isahin. Okay. Ang dulo lang po nito, magmula nung January, 13.16 per kilowatt hour yung charge po sa akin ng Meralco. Tapos ngayon ay naging 14.86 per kilowatt hour na in 6 months time. So, yun po yung tinaas niya kung yun po yung pinag-uusapan natin. Okay. Pero halimbawa, sabihin po sa inyo, lahat naman ng bagay tumataas ang presyo. Ano ang nakikita po ninyong hindi makatarungan dito po sa pagtaas ng kuryente? Yung batas. Kasi po wala naman pong ibang nagmamando sa atin kung bakit ganyan yung presyo ng kuryente natin dahil sinasabi po lahat ng batas yan. Lahat po ng mga charges na meron tayo ay in-approve po yan ng Energy Regulatory Commission. At therefore, batas yan. Maliban kung meron tayong mga ebidensya, di kasuhan po natin pa na meron po mga paglabag o meron pag-abuso. Ayun. Pero batas po ang nagsasabi sa lahat ng mga binanggit po ninyo kanina tsaka yung binanggit po ni Madam Elago kanina nung sa interview. Bakit hindi natin namamalayan? Ubang oo na lang ba tayo? Hindi, silang mga kinatawan natin sa Kongreso at Senado, nakakapasaya ng hindi natin nalalaman. Hindi natin namamalayan, ano? At dapat kalampagin ulit na baguhin o repasuhin at kumbaga i-abolish yung ilang mga batas na nagpapahirap. Hindi, alam mo, yung pahirap, that's also relative, no? Kasi kung tatamad-tamad ka, wala ka talagang pambayad ng kahit tubig. Di ba? Tubig o yung renta, alam mo. Inflation is there, pero ang tanong, ano ba yung lohika doon sa pagtaas at yung mga idinadagdag nilang mga items sa ating bill? Ano sa palagay nyo, sir? Ano ba yung dapat tanggalin na? Una po, may comment po kanina na binasa po ninyo puro investigation. Akong tanong ko po, nakakailang investigasyon na po ba tayo? Hindi pa rin ba natin alam yung dahilan kung bakit mataas yung presyo ng kuryente? With all due respect po dun sa mga energy leaders po natin, mga experts po yan. Tingin po, alam na alam po. Pero siyempre, minamando po nga lahat ng batas yung mga pagtaas natin na ito eh. So halimbawa po, yung taxes na binabanggit kanina ni Madam Elago na 12%. Sinasabi ng batas yun eh. Yung kunyari, yung nagkaroon lang ng problema yung transmission, mag-i-improve kunyari yung mga planta, mag-i-improve yung distribution utilities, i-charge po nila lahat yan sa mga consumer, pass-through. So, magdadagdag pa po tayo ng renewable energy kasi nakikiuso po tayo doon sa, sa pag-change nung ating, yung pag-shift ng ating supply ng energy mula doon sa dirty papunta sa clean. May mga charges po yun, yung binasa nyo po kanina. Kung tutusin, napakaliit lang po nung charges na binibigay natin para doon sa lifeline. Yung lifeline po, yun po yung binibigay natin ng mga tulong papunta po dun sa mga marginalized na mga ordinary consumers natin. Kaya papasok po sila dun sa 100 kilowatt hour pababa.
Pero po yung JEA-all and FIT-all, yun po yung mga bayarin papunta po yan doon sa renewable energy projects ng Pilipinas. At ang unang-unang makikinabang po niyan, yung mga malalaking corporation na mayroong project para sa RE. Kasi yun po yung yung konsepto, madam i-encourage yung investor sa RE. Pero kailangan may bumili. So tayo po ang bibili. Yung pambili, kinokolekta po dun sa atin. Through JEA-all and FIT-all. Doon sa sample bill natin kanina, yan yung 42 pesos. Oo, laki ha. Oo, tapos yung lifeline, 2 pesos lang. Opo. 35.52 po, sir. Sorry. Kay George, to cut you yes, po. oo. Yung sa akin. Oo. Yung sa FIT-all ko po. Sa renewable 35 energy. pesos. Kumbaga, dapat makikinabang tayo sa renewable energy, pero tayo pala ang nagso-shoulder ng pag-shift nila doon. Opo. Hindi, pumayag ba tayo doon? Parang yun ang tanong pumayag ba tayo doon? Are we even aware what all of that means? Hindi na natin alam. Ngayon lang natin napapag-usapan ito So, ano yun? Wala na talaga tayong choice. Kung hindi, wala tayong kuryente. Nasa batas po yun Nasa Electric Power Industry No, Reform. but what is Act the po. option? Tanggalin po natin siya sa batas. So that's why kami, yung Kuryente.org, we are very active po doon. Nagpa-participate kami sa Committee on Energy para doon sa amendment ng IPIRA, tanggalin na po yung mga charges na ganun. Tsaka po doon sa may Renewable Energy Act, nasa process din po yan ng amendment. Yun, mga kasama po natin, shout out po doon sa ating mga players na umuupo doon. Huwag na po natin payagan kasi ilang beses pa ulit-ulit na po na second to the highest tayo sa mataas. Kala mo naman napaka-yayaman natin. Second to the highest where? In? Sa Southeast Asia. Southeast Asia. Opo, second to Singapore, madam. So, Okay, so yung peg ng ibang bansa, meron ba tayong pwedeng gayahin? Bakit tayo ang second highest? Number one poorest yata tayo. Hindi naman siguro. Pero hindi natin kaya ano ba ang pwedeng gawin? may mga expert po dyan, madam, i-correct na lang po ako, Sir Willard, kung tama. Yung mga sa Southeast Asian neighbors natin, mga subsidies po yung pinoprovide nila doon sa mga consumers nila para mapababa. So as low as parang 3 pesos yata sa Vietnam or Indonesia. Sorry, hindi ko na masyadong kabisado yung detalye. Pero ganun kababa yung binabayaran natin. Ngayon, dahil malaki po yung intervention ng government, sa atin po, privatize yung power sector natin tapos tayo po ay nakaasa doon sa international market. Kasi lahat po ng ating mga supply ng source ng energy para makalikha ng kuryente ay imported. So yung coal natin parang 60% plus niyan ay sa Indonesia, tapos liquefied natural gas, din yung oil. So pagka nagkaroon ng aberya po doon sa dolyar, inflation, tayo po ang magbabayad nun. So sa akin, ang tingin ko po, dapat po mag-provide yung government ng subsidy. Yung isa po parang sa mga ekonomiya po, hindi ako economist, pagka hindi mo kinolekta yung taxes, parang foreign government revenue po yata yung tawag nila dyan. Huwag nyo nang kolektahin yung mga taxes na hindi naman natin pinakikinabangan na nagdadagdag lang doon sa presyo. And then, another thing, wala ba tayong pwedeng ibigay na budget para pagka nagtaas ng inflation, may pangtapal, may pagkukunan? So, hindi ko alam, kailangan po baka pwedeng pag-isipan po yan ng energy sector. Kasi sa 2 dekada po na isang batas yung IPIRA, ang pangako po niyan magiging affordable yung kuryente. So, hindi ko po alam kung sa memorya ng publiko natin, meron po kayo natatandaan na nag-enjoy kayo dahil nagmura yung presyo ng kuryente. Sus Mariosep. Hindi, yun yung mga panahon na puro brown out. Oo. Yun po, madam, yung dahilan kung bakit yata pre-privatize. Kasi yun yung panahon na public ownership pa yung public utility katulad ng kuryente. So yun, kaya pumunta naman ngayon sa privatization. Kaya yung iba po, pagkakaintindi ko, yung ibang mga advocacy groups, ang kanilang panawagan is para maging private, maging public owned yung ating sector. Bakit ba kaya ng ibang bansa, pero tayo hindi natin kaya, ang at least partial subsidy ng kuryente? Kasi ito it's a basic necessity. It's like food. Yes. It's like Healthcare. shelter, healthcare. So bakit hindi kaya kinakaya? Pero magtataka ka, sasabihin nila, walang pera. Ano nga ba yung mga ninanakaw na yan? Ang alalaki ng mga donasyon natin sa WHO. Hindi ba? 600 million, di ba? Yung donation pesos. natin. Yung donation natin. Ang donation lang ng Singapore is parang 50,000 pesos ba? O 500,000 pesos. Mas mayaman pa sila sa atin kung Oo. tutuusin. Kaya nga, so parang ang hirap isipin na kaya hindi tayo matulungan ng gobyerno na mas maliit na lang ang ating babayaran, ay wala tayong pera. Kasi may pera, nananakaw lang.
ma-kickback, doon na pupunta. Pero o- so Willard, ano sa tingin mo, yung dito sa budget appropriations, saan ilalagay at ano ang pwedeng ilagay para matulungan tayo sa binabayaran natin sa kuryente? Ayun nga po, yung una kong binabanggit, baka pwede maglaan po ng fund para mayroong pwede tayo mapagkuhaan in case na magkakaroon ng problema tayo sa inflation or nagkakaroon ng digmaan. Kasi yun yung parang nagiging matinding impact sa atin nung nakaraan eh. So, ang gagawin ng government, abala pa na mag-data gathering pa, etc. So, nagkakaproblema na yung public. So, baka kung may design, parang overall program na magbibigay ng safety net sa mga ordinary consumers sa panahon na nagkakaroon ng ganyang krisis. Wala po ba kayong kampyon dyan sa mababang kapulungan o sa Senado na kinakausap na po ninyo? Ang nakakausap po namin, yung power block po, no, yung si Kong Dagook tsaka si Kong Presley, sila yung accommodating sa amin. Pagka meron po mga hearings, kasi hindi naman kami pwedeng basta magsasalita po doon, so kinakailangan kaming i-recognize ng mga kinatawan. So, kaya malaki yung tulong sa amin ng power block. Pagka kami mayroong mga concern, pupunta kami, may mga position paper kami. Pero napagbibigyan kami na makapagsalita pagka kami ay, syempre si Mr. Chair, kailangan kami i-recognize. So, so alam nyo naman po yung process. So, Pero iba naman yung pinapakinggan lang kayo para makadaldal lang kayo doon pero wala namang nangyayari, ano? Opo, isa pong malaking hamon din yun. Kailangan talaga medyo maging malakas din yung opinion ng ng mga ordinary consumers katulad natin. Pero hindi naman necessarily kinakailangan ng mga wala naman po akong problema kung magrarally at magpipikit. Pero magsisimula po talaga yung isa sa bawat ordinary consumer kagaya natin eh. Katulad nung nakaraan po, nung may crisis, akong ginawa ko po, dumiretso po ako sa Energy Regulatory Commission at nag-file po ako ng petition para pansamantalang isuspend yung collection ng FIT-OL and JEA-OL sa kasagsagan ng krisis. Kasi malaki po may tutulong kung mababawas yun. Eh. So nag-grant naman po yung JEA-OL, tinanggal po. Tingin ko hanggang July yun. Pero kailangan din tayo mga consumers, pagka titingin po tayo sa ating mga bill, wag lang po yung presyo at yung due date. Kinakailangan po talaga magsipag-sipag po tayo ng kaunti at intindihin natin ng kaunti yung mga charges. Kasi naririto na po yung mga dahilan kung bakit mataas eh. Oo. Nagdumilat na po dun sa mga teksto yung dahilan kung bakit. Kaya lang, Hindi lang binabasa. Opo. Dapat kasing laki ng total amount due yung breakdown. Oo nga. Para hindi lang namin yung nakikita get- ng Oo, tao. kasi kinatatamaran ng isa-isahin. You know why? Because they feel that they don't have a choice. Kailangan pa rin naman nilang bayaran para siguro para sa kanila. Ano ba ang kapangyarihan ko para magreklamo? Opo. Anong masasabi mo, George, na may no disconnection policy ang ERC? Pinapa-extend nila to for 3 more months from August to October. Opo, nakakatuwa po yun. Maganda po. Pero dapat kastiguhin din ng ERC si Meralco. Kasi kunyari, pag may mga ordinary consumers na may complaint po tayo, makakausap niyo po sa telepono, robot eh. Yung mga AI. So, kinakailangan may mag-a-assist. Kailangan lalo na kung natatandaan ko po na nag-inquire po ako sa Energy Regulatory Commission. Pagka nag-double yung iyong red flag na yan eh, yung bill. So, kailangan ko na mag-communicate sa Meralco. Kung makakausap ko naman dun, robot. Paano yun? Oo. Alang mapupunta ka pa. Nasa kabanatuan ka. Hindi ba, no? So, kailangan mas maganda yung customer service. So, sino-sino po ba dapat talagang managot? I know it's in the law, pero kaya naman po nasa batas yan kasi merong mga lobbyist, merong mga konsiderasyon sa mga hinihingi, halimbawa ng NGCP, distribution utility, o mismong mga regulator at government agencies. Sino ba ang talagang dapat managot? Naku po, ayoko pong magturo, Pero, siyempre, ang otoridad na meron po talaga tayo, yung pamahalaan, yung ERC tsaka yung DOE. Sila po yung may kapangyarihan eh. Sila po yung pwede mag-control, sila po yung pwede magsabi kung hindi ko papayagan yan o hindi. Ngayon, kung papayagan ko, ano naman yung pwede kong ibigay na pabor doon sa mga ordinary consumers. Minsan nadadaya pa po eh. Halimbawa, magkakaroon po ng pagtaas ng presyo. Ayun lang laging report ng ERC. Tapos biglang sasabihin ng ERC, huwag kayong mag-alala kasi may refund naman eh. So, mababalanse ng refund na ibibigay ninyo. Ang gulo nun, hindi ko maintindihan Sos Mario Joseph, yun. Madam Corina. Nakarampot lang. Huwag nyo pong gagamitin yun na excuse kasi yung refund, pera po natin yun eh. Kaya nga po refund, ibabalik sa atin. Tapos nung nagtaas yung presyo, sasabihin, huwag kayong mag-alala kasi may refund.
Wala, parang niloloko po yata Oo. ako dun sa dating sa akin. Oo, hindi tama yung pagdadahilan nila. So, yung pagiging transparent po, isa pong mahalagang ano po yun, aspeto po yun sa pag-manage ng ating energy sector. Pero, yun po, halimbawa si Pangulong BBM sa nalalabing 2 taon niya na pag-upo, hindi ba pwedeng manduhan mo na yung ERC na maging regular at maging institutionalize yung participation ng mga consumers doon sa ERC? Nakaupo po tayo at nababantayan po natin yung mga proseso, yung mga kontrata, tsaka yung mga presyo, tsaka yung mga request na yung kanilang mga request para doon sa mga additional charges. Eh, ito naman po mga pagkakamali daw sa pagbabasa ng mga metro. May ganon din ba? Paano ka naman magkakamali doon? Marami pong report pero alam niyo po, kung meron pong ebidensya, i-complain na po natin. Kung meron tayong mga prima facie, di ano na natin. Kung gusto ninyo, kasuhan na ninyo kung meron po talaga. Pero tingin ko malaki rin ang obligasyon ng mga consumers kagaya po natin kung tayo marunong magbasa ng ating metro at namomonitor natin. Kasi yun po yung magagamit natin na ebidensya sa ating mga complaints. At doon naman sa may Meralco, bakit naman kasi po nagtataas-taas po tayo ng poste? Isa pong kahirapan yun sa mga consumers na nakatingala ka, titingnan mo yung paano mo naman mamamonitor at mariread yung metro kung ganun katataas. Ang sinasabi daw po nila ay kasi daw po ay yun ay hotspot dati at marami daw po illegal. Di hulihin po ninyo. Kaysa naman ilalagay nyo lahat doon, kahit hindi kasali, kung matino naman, ilalagay ninyo lahat. So unfair naman. Kung hulihin na po ninyo. Kung Mayroon meron kayang isang malaking sindikato yan? Ayan po, wala po akong info. Hindi, naiisip ko lang baka, orchestrated, dahil hindi nga walang hinuhuli, hindi pinapansin. Baka lumaki na ng lumaki yung organisasyon na yan na kumokontrol, Hindi natin masabi. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras at pagpapaliwanag. George Umali, National Coordinator ng Kuryente.org. Balitaan po ninyo kami kung kumikilos na sila sa Kongreso. Apo, ma'am, madalas naman po tayo nabibigyan ng invitation ng Committee on Energy. Saka George, kung may mga reklamo ang mga consumers, pwede silang lumapit sa inyo para kumbaga magkaroon ng backup. Pwede Dinagdagan naman mo po. pa ang problema nila. Kasi kailangan para nilang, alam nyo. wala silang boses na Correct. matatakbuhan eh. Okay. Pwede naman po, Pwede nangyayari naman po. Oo, maraming Okay. salamat George.